Boss, gawa ka video about sustain ARPA. What's up guys, Udon Plays nagbabalik na naman para sa ating panibagong content. Sa video natin guys, pag-uusapan natin about sa sustain build ARPA kung effective pa ito pagdating sa PvP. Kaya bago ang lahat, panoorin nyo muna yung inahanda kong video. Kalaban ko si Boss Destroyer. And friendly match lang ito guys kasi live ko po yan. Shoutout sa iyo boss. Walang gagalaw, sige na pa. Hold up na to na malala. Stock up ka na muna, di makakapala. Wala ka, di na mo magagawa. Walang gagalaw, sige na pa. Hold up na to na malala. Stock up ka na muna, di makakapala. Wala ka, di na mo magagawa. Walang gagalaw, sige na pa. Hold up na to na malala. Stock up ka na muna, di makakapala. Wala ka, di na mo magagawa. Walang gagalaw, sige na pa. Hold up na to na malala. Stock up ka na muna, di makakapalag. Wala ka, di na mo magagawa. So ayun na nga guys, habang kalaban ko dito si Boss Destroyer, napapansin ko about sa sustain build ARPA. Para sa akin guys, maganda siya, enjoy siya gamitin. Pero ano ba dapat nung i-build dito or or stats na bubuuhin? So dito guys, when you say sustain build ARPA is yung pagka-build sa kanya ng sustain stats is hindi natin igagaya sa warrior kasi unang-una magkaiba sila ng debilitation effect sa skills. Kumbaga kung yung skills ng warrior nagbibigay ng buff sa sarili, yung pampakunat, and yung ARPA naman yung skills niya is pinapalambot yung kalaban or tinete-buff. Tatlong stats lang yung pagpupukusan natin ngayon. So unang-una sa lahat, pinaka-importante, crit eva. Pangalawa, skill damage reduction. At pangatlo, HP potion effects. Bakit ito yung tatlong stats na isasuggest ko kapag nagbibuild ka ng sustain ARPA? Unang-una guys, crit eva, kailangan yon para hindi dapat mag-crit yung kalaban sa'yo. Skill damage reduction, para mabawasan yung damage ng kalaban kapag bibitaw sila ng skills. Maganda sa Magic Stone guys kapag pinagsama yung crit eva and skill damage reduction. Ayan, pero prioritize nyo yung crit eva talaga sa Magic Stone kasi pinakamahalagang stats yan para sa isang sustain build ARPA. And sa spirit naman guys, pinakauna sa set natin is yung Wusa. Bakit Wusa? Unang-una, meron yung skill damage reduction na 8%, which is yun yung kailangan natin. And then, pangatlo, dun sa my third skill niya, nagbibigay yan ng all damage reduction, which is 15% and extra kunat na din yun. And pangalawa sa spirit set natin is Poi Poi. Bakit Poi Poi? Unang-una, yung accio niya, kailangan natin to for penetration. Skill damage reduction 15%, and andun din yung HP potion effect which is 7% din. Pangatlo naman sa i-build natin is baratan. Bakit baratan? Para di ka agad ma-stun. Pangalawa, meron din itong HP potion effect and 20% na stun success. Pang-apat naman sa spirit guys is yung Flamehorn. Bakit Flamehorn? Pinaka-importante sa lahat yung crit eva and skill damage reduction niya, and meron din itong HP potion effect. So sa panglima naman guys is yung Near. Yung Near is kailangan din natin kasi meron din itong crit eva and skill damage reduction. Sa spirit treasure guys, I suggest na DP success pa rin as HP potion effects. And yung pangatlo, adjust na lang kayo. It's either na knockdown resistance or stun success. Baka may magtatanong bakit pinili ko yung HP potion effects sa spirit treasure or sa build natin about sa sustain build ARPA. Okay, ano ba yung
HP Potion Effects. HP Potion Effect guys, doon sa tinutukoy ko sa mga pet, ito din meron din yun to sa Spirit Treasure. Itong Shining Millennial Fruit. Yung purpose nito guys, kada cooldown dun sa normal pots mo, yung potion, nag-i-increase yan ng, for example, ayan, 6.3%, which is malaki yung regen mo every 5 seconds. Yung purpose kasi dito guys, for example guys, dito sa PvP na to, hindi ko agad na burst yung kalaban, and syempre wala akong skills, and for example ayan, kapag namamicro ka, tumatakbo, dapat mabilis din yung regen mo para if mag-cooldown yung skills mo is makakapalag ka pa din. Kasi when you say kasi guys, sustain build Arba, magkaiba yan sa full damage na Arba, kasi nga unang-una mahina yung damage mo, and expected na agad na di mo mababurst yung kalaban. Kaya habang ubos yung skills mo, nagma-micro ka, takbo muna, kailangan mabilis yung HP regen mo. Hopefully may natutunan ka sa video na to. Ang gusto ng ganitong content, huwag kalimutan mag-like and subscribe, and maraming salamat sa mga sumusuporta, and see you sa next content guys. Bye bye.